Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siyang ating daan, siyang ating lakas, siyang ating pag-asa. Kung kaya nga sa pagpanig natin sa Kanya, tayo'y tumatahak sa landas ng kabutihan at kaligtasan. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng mga migrante at pambansang araw ng mga manlalayag. Ingatan nawa sila ng Diyos, maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya, at ang kanilang pagsakripisyo ay tunay na magdulot ng kaginawahan sa kanilang mga mahal sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang sinugong tagapagligtas ng Ama. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang iyong kabutihan at katotohanan ang maghahatid sa amin sa kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang iyong tagumpay, ang aming tunay na inaasam. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampaminto. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo siya sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat dugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat dugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat dugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat dugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay ligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gupapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga hinaing ng mga mag-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong para mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po lahat. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay papanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa malilit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay.
Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sino ang iyong kakampi? Sino ang iyong katunggali? Itong dalawang tanong na pong ito ang nais kong pagnilayan natin ngayong linggong ito. Sino nga ba talaga ang dapat kampihan? Sino naman ang dapat ituring na katunggali? Hindi naman siguro tayo mag-aaway kung sasabihin kong lahat tayo dito kakampi ni Jesus Nazareno. Ang nagsasabing kakampi ko si Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Sabihin nga natin, kakampi ko si Jesus. So malinaw yun. Kakampi natin si Jesus. Ngunit ano nga bang ibig sabihin nito? Sa mga pagbasa natin ngayon, ipinakita na ganito raw ang naging problema at hanggang ngayon, ganito pa rin ang mga problema ng sinasabing kakampi sila ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Moises. Meron daw dapat 70 taong tinuring niyang magiging katuwang niya na babasbasan ng Espiritu Santo. Kaso, may dalawa raw na tao, si Eldad at si Medad, na hindi nakapunta doon sa tolda ng pagtitipon. Ngunit, pinili pa rin sila ng Espiritu Santo, kaya nakakagawa pa rin sila ng mabuti. Kaya naman itong si Josue na tagapayo ni Moises, sabi niya, Boss, may dalawa na hindi natin kasama, pero ginagawa yung ginagawa natin. Bawalan niyo sila. Pigilin niyo sila. Pero anong sabi ni Moises? Huwag, kung pwede nga lang, lahat puspusin ng Espiritu Santo para maglingkod. Gumagawa naman sila ng mabuti. Sila naman ay pinili ng Espiritu Santo. Hindi natin sila kalaban. Kasama natin sila. Bagamat hindi natin sila kapiling. Ganon din ang nangyari sa Ebanghelyo. Lumapit si Juan kay Jesus Nazareno. Sabi niya, Boss, may mga tao doon nagpapalayas ng demonyo
sa pamamagitan ng pangalan mo. Pero hindi natin kasama sila sa barkada. Hindi nga sumusunod sa akin eh. Pigilin ninyo. Kalaban natin sila. Pero anong sabi ni Jesus sa Nazareno? Huwag niyong pagbawalan sapagkat gumagawa sila ng mabuti, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Bagamat hindi natin sila kasama, dahil gumagawa sila ng mabuti, kapanalig pa rin natin sila. Hindi natin sila katunggali sapagkat mabuti pa din ang kanilang ginagawa. Ito mga kapatid, ang sana makita natin. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at kay Jesus Nazareno, kapag tayo'y mabuti, tayo'y magkakapanalig. Hindi tayo kailangan maglaban. Hindi tayo kailangan maging magkatunggali kung tayo naman sama-samang naglilingkod sa Diyos, sama-samang nagsusumikap magpakabuti, sama-samang inaasam ang kabanalan. Bakit kailangang mag-away kung pareho namang mabuti? Yun ay napakagandang pagninilay. Kasi sa atin, minsan katulad ng nangyari kay Josue at kay Juan, ang tinitignan natin agad yung tao. Hindi yung ginagawa niya. Palibasa, hindi siya kasama, hindi siya kabarkada, hindi siya kamag-anak, hindi siya kapartido. Kahit mabuti ang kanyang ginagawa, ang tingin agad natin, kalaban siya. Nakakalungkot po yun mga kapatid, sapagkat hindi naman kailangan mag-away kung pareho namang mabuti ang inaasam, kung mabuti ang hinahangad. Yan ang nakikita natin ngayon sa bayan natin. Nakakalungkot po ngayon. San man kayo tumingin, ang daming nag-aaway. Ano man ang panoorin natin ngayon, nag-aaway lahat. Nakakaumay na ho, di po ba? Sa lahat na lang ng hearing, sa lahat na lang ng mga tumatayo sa entablado ngayon, sa lahat na lang ng mga konseho, kongreso, ano man yan, away lahat ng away. Tapos pagharap nila sa atin, pare-parehong sasabihin nila, kami para sa bayan, kami para sa inyo. Naiiyak ho ba kayo sa kanila? Parang nakakaiyak ho sila, no? Daig pa ang drama. Pag sila magkakaharap, kulang na lang magbuntalan. Tapos pagdating sa atin, para kami sa inyo. Ginagawa namin ito para sa inyo. Nakaka-touch naman. Nag-aaway sila para sa atin. Biruin yun, pinag-aawayan tayo. Kung walang nag-aaway sa iyong manliligaw, isipin mo na lang, may nag-aaway para sa iyo na mga politiko. Dahil nililigawan din tayo. Pero, tama na yon. Pero wag lang tayo tumingin sa kanila. Minsan sa atin din, yun din ang sakit natin. Lagi kong sinapaalala dito sa ating sa Quiapo, pare-pareho naman tayo mga deboto. Bakit tayo dapat mag-away? Bakit tayo kailangan magtunggalian, magpagalingan, maghiwa-hiwalay, magtalo-talo? Kung pare-pareho naman tayo, sabi natin kanina, kakampi tayo ng Nazareno, bakit tayo nag-aaway? Bakit mo sinisiraan ng kapwa mo naglilingkod? Bakit mo itinataboy? Kung tayo naman ay nasa kabutihan, kung nasa kabutihan. Kaya ngayon ang magandang tanong, talaga bang nasa kabutihan tayo? Talaga bang nasa katotohanan tayo? Talaga bang nasa kabanalan tayo? Dahil kung nandun tayo, walang dahilan para maging magkatunggali tayo.
nag-uumpisa ang pagtutunggalian kapag nawawala na tayo sa tunay na direksyon, ang direksyon ng Diyos. Pag nagkakainggitan na, nagkakapagalingan na, nagkakasiraan na, ingat tayo. Yan ay simptomas ng masamang karamdaman na hindi na ang Diyos ang kinakampihan natin. Sino ba dapat maging katunggali? Hindi yung kapwa mong naglilingkod. Hindi yung kapwa mong nagsusumikap magpakabuti. Ang dapat nating pinagtutulungan na maging katunggali ay ang kasamaan at kasalanan. Nakakalungkot mga kapatid, yung gumagawa ng mabuti, yun yung gustong lipulin. Yun yung iniiwang mag-isa. Samantalang yung gumagawa ng masama, sabi nga ni Jesus Nazareno, kung yung kamay mo ang gumagawa ng masama, putulin mo. Yang matang yan ang gumagawa ng masama, dukwitin mo. Ano ibig sabihin nun? Yung masama, yun ang dapat nakatunggali. Yung katiwalian, yun ang dapat kamuwian. Yung kasamaan, yun ang dapat itakwil. Pero nakakalungkot, yun pa ang kakampihan. Yun pa ang papanigan. Yun pa ang papalakpakan. Yun pa ang tatawanan lang at hahangaan. Kaya mga kapatid, sabi natin kanina, kakampi tayo ng Nazareno. Kung kakampi tayo ni Jesus Nazareno, kakampi tayo sa mabuti. Ang katunggali natin yung masama. Kakampi tayo sa katotohanan. Ang katunggali natin kasinungalingan. Kakampi tayo sa katarungan. Ang katunggali natin yung nangaapi. Sabi nga ni Santiago sa 2 pagbasa, ang kamuhian natin, yung mga nagpapayaman, nagpapakasasa, nagpapakasarap, samantalang naghihirap, nagdurusa ang kanilang kapwa. Mga kapatid, saan ba talaga tayo pumapanig? Sino ba talaga ang ating kakampi? Sino ba talaga ang ating katunggali? Sabi ko kanina nga po, minsan hindi natin tinitignan kung anong ginagawa ng tao. Ang tinitignan natin, sino ba yan? Kamag-anak natin, kabarkada natin, kapartido natin, kababayan natin. Diyan tayo. Kahit anong ginagawa niya. Ganun ba tayo? Sana hindi po. Yun yung babala sa atin ni Jesus Nazareno. Huwag tayo matakot kumampi sa tama. Huwag tayong matakot maging katunggali ng mga tiwali. Hindi dahil naabutan ka ng 500, 1,000, pagbibili na naman ba natin ang boto natin? Pipili na naman tayo sa mga tiwali, sa mga matatamis lang magsalita. Hindi dahil kaibigan at kumpare mo, magsisiraan na tayo dito. Pare-pareho tayong deboto, pare-pareho tayong alagad ng Nazareno, pare-pareho tayong nasa simbahan. Hindi dahil kasabwat mo, masisira ang pamilya nyo, ang samahan ninyo, ang pagkakaibigan ninyo, at higit sa lahat, nasisira ang kaluluwa mo. Sa bandang huli, ang lahat ng iyan, magdudulot lang pala sa atin sa apoy ng impyerno. Aanin mo ang pansamantalang kaginawahan kung ang kapalit nito'y mawalay ka kay Jesus Nazareno. Huwag tayo matakot mga kapatid. Alam niyo po ba, merong isang iniwan ng marami. Itinuring na katunggali ng marami.
Sa halip na siya ang kampihan, siya ang inaway, siya ang nilaglag, siya ang itinuring na kaaway. Sino po yun? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nanindigan siya sa tama at mabuti. Hindi tuloy siya pinili ng marami. Mas pinanigan yung mga nanuhol, yung mga nagsinungaling, yung mga nagpakasasa. Sabi natin kanina, kakampi tayo ni Jesus Nazareno. Kaya wag tayo matakot. Kung katulad niya minsan, para tayong nag-iisa, para tayong nagdurusa, para tayong walang-wala, dahil pumapanig tayo sa kabutihan, sa tama, sa katarungan, sa katotohanan. Sapagkat aanin mo kung kakampi mo ang lahat, hindi mo naman siya ang tunay mong naging kapanalig at kakampi sa buhay. Kaya sa misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat nais naming sariwain muli. Ikaw ang aming tunay na kakampi. Iwan na kami ng lahat, wag lang po kayo. Sapagkat nasa inyo ang tunay na tagumpay, ang tunay na kaluwalhatian, ang tunay na kayamanan. Kapag kami po'y natutukso, mag-away-away. Kapag kami po'y natutukso, nabubulagan sa kayamanan ng mundo, sa kapangyarihan ng mundo, ipaalala niyo po sa amin ang tunay na dahilan ng pagkakaisa. Kaya nga't mahal na pong Jesus Nazareno, dalisayin niyo po ang aming bayan ngayon, ang aming pamilya, ang aming samahan, ang aming simbahan. Ipaalala niyo po sa amin kung sino ang dapat kampihan at ano ang dapat nakatunggali at itakwil ang masama, ang kasamaan, ang kasalanan, ang kasinungalingan. Mahal na pong Jesus Nazareno, buong buhay kaming kakapit sa iyo, sapagkat alam namin, ikaw ang tunay na magwawagi at magliligtas sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak si Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangbubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, taglayang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin natin ang lahat ng mga migrante at manlalayag. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Noon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the See sa kanilang pagkalinga
at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal namin Diyos, dingin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog. Ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa ngapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat dapat magkakampi sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kami pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag ang aming mga kasalanan. Patawad po sa aming mga pag-aaway-away. Patawad po kung kami kumakampi sa mali. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay nating kakampi, ang pinagmumula ng ating pagkakaisa. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubogad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga bumibili po ng medalyon at ng imahe para po ito sa ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kung tunay tayong kakampi ni Jesus Nazareno, papanig tayo sa mabuti, sapagkat ang tunay na katunggali ay kasamaan at kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.